Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa iyo, Baron, Rene, Batabat. Mag-random shout out po tayo mga kaalyansa sa susunod, comment ninyo lang po ang inyong gustong ipa-shout out. Shout out sa inyo aking mga kaalyansa, puhusay ninyong lahat, salamat ng sobra-sobra. Ang nakaraan, dahil medyo kakaiba ang takbo ng katauhan ng ating bida, si Dart na may kakayanang kumuha ng katawan ng tao at angkinan ito, ay bigo sa katawan ng ating bida. Bagkus si Ghislaine pa ang nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang kapangyarihan ni Dart. Sa kabilang banda naman, nagsimula na ang event na nagaganap sa mga Magic Tower, at magkakalaban ngayon ang dalawang malakas na Magic Tower sa Lutanya, sila Hubert laban sa pangkat ni Delmoth. Na isa sa nagpapangamba sa isipan ng isang ito ay si Vanessa na ngayon ay isang 6th Circle Mage. Hindi lamang iyon, kinakabahan rin siya kay Alfoy lalo na sa kumakalat na balita rito na kaya niyang tumalo ng isang goddess. Na si Alfoy ay kinabahan kung bakit gano'n na lang makatitig sa kanya ang pinakamalakas na mage ngayon rito sa lugar na ito. Pagpapatuloy. Pero kahit na ganun itong si Delmoth ay natutuwa ngayon, dahil kahit mga genius sila Vanessa at Alfoy hindi pa rin sisipat ang lakas ng dalawa para talunin siya, dahil 7th Circle na si Delmoth, at ang dalawang henyo ay mga tauhan ni Ghislaine, sa oras na mapatay nila si Vanessa at Alfoy, mapipilayan na ang ating bida, kaya natutuwa ang isang ito. Kaya rito ay abot tenga ang tuwa at ngiti ng isang ito. Iyon ay dahil nasa harapan na niya ang dalawa at hindi na siya mahihirapan pang patayin ang dalawa. Lumipas ang mga oras at agad-agad nang nagsimula ang duelo ng dalawang magkabilang pangkat. Iyon ay dahil atat na si Delmoth na matapos ang misyon nito na pilayan at patayin ang mga tauhan ng ating bida. Sa loob ng Magic Tower naririto na ang isang entablado kung saan magaganap ang labanan. Ang duelo na ito ay aprobado ng mga nasa itaas. Kaya anumang resulta sa laban ay hindi titignan na personal. Kaya tama itong pagkakataon sa mga plano at balak ni Delmoth. At dahil handa na ang lahat, magsisimula na ang tinatawag na Magic Tower Exchange, nalalahukan ng mga disipulo o mag-aaral ng mga Magic Tower na kasapi sa duelong ito. Sa mga sandaling ito, may 5 Magic Duels ang magaganap, 5 labanan ng mga salamangkero sa lugar na ito, na ang bawat Magic Tower ay magpapadala ng kanilang representative na lalaban sa 5 laban. Si Delmoth ay agad nang tinawag ang kanyang pambato, iyon ay si Modi. Opo Master, sagot nito kay Delmoth. Pagkalapit ng tauhan nito, may binulong si Delmoth na kahit ako ay walang narinig kung ano iyon, pero nanlisik lang ang mata ng lalaking ito na para bang may masama itong gagawin. At sinabayan pa niya ito ng malademonyong ngiti, tanda na talagang mukhang manghihiram ng mukha ang makakalaban nito ngayon, at mayayari ng husto ang pangkat ni Hubert. Masusunod Master, sagot nito, na ngayon nga ay naririto na ito sa ibaba, para pangunahan ang unang tagumpay ng kanilang pangkat, kaya ganito na lang ang ngiti nito. Sa pangkat naman ni Hubert ang mga elder dito ay kinakabahan ang mga itlog ng mga pandak na ito, sabi ng may red hat, mukhang isa 4th Circle Mage ang isang iyon, talagang malakas kaagad ang ay lalaban nila sa umpisa, sino ang ipapadala mo Tower Master? Tanong ng mga ito kay Hubert, na napapikit na lang ngayon. Sabi nito, si Rob Ero, 2nd Circle Mage na siya diba? Siya ang ipadala sa laban, sabi nito, iyon ay dahil talagang mahihinang klase talaga ang mga tauhan nito sa kanilang Magic Tower, ang babagal magpalakas at magpataas ng kanilang mga Magic Circle. Dahil dito ang nakabluhat na elder ay nagulat, ano? Sigurado ka bang isang 2nd Circle Mage ang ipapdala natin, siya ang lalaban sa isang 4th Circle Mage? Para ka namang nagtampo sa bigas niyan, sabi lang ni Hubert, basta, ayaw ko lang ipakita natin ang totoong husay natin sa labanan sa mga ganitong palaro lang, may agwat man sa Magic Circle nila, tiyak naman hindi sila papatay ng disipulo natin sa ganitong klaseng publikong duelo. Sabi pa ni Hubert, kahit matalo ang lahat ng disipulo natin, pwede nating ipadala sa huli si Vanessa, para kahit papano hindi tayo uuwi ng talunan. Iyon ang plano ng isang ito para kahit papano ay magawa pa rin itong makapagyabang sa mortal nitong kalaban na si Delmoth. Sa itaas ay nagsalita itong si Hubert, sabi nito, Rob Ero, pagkakataon mo na ito na lumaban sa mas mataas na Magic Circle sa iyon, okay lang na matalo,
ang mahalaga ay may natutunan ka sa laban, prinsipyo ni Hubert na nakuha ata niya kay Chot Reyes. Masusunod po Master, sabi nito, kinakabahan na, at pawisan na ang kanyang mga singit. At ayun na nga, dito ay magsisimula na ang unang laban sa pagitan nila Rob Ero na mula sa pangkat ni Hubert, at si Modi naman mula sa pangkat ni Delmoth. Dito ay agad nang nilabas ni Rob Ero ang kanyang mana, handa nang lumaban para ipakita nito ang kanyang lakas. Twin Fireball, tawag nito sa mahika na kanyang pinakawalan ngayon para patamaan ang kanyang kalaban, na hindi naman umaalis sa pwesto nito ngayon. Kaya lang para lang itong humawi ng mga langaw sa kanyang harapan ng walang kahirap-hirap, mabilis lang niyang naitaboy ang mga apoy na pinakawalan ni Rob Ero. Ano ba naman iyan, napakawalang kwenta, sabi nito, kasabay ng pagpapakawalan nito ng kanyang teknik, air cutter, tawag nito sa kanyang pamamaraan, sa tawag pa lamang ay mukhang balak nitong patayin si Rob Ero. Ayun na nga, ang teknik na iyon ay nagmistulang patalim ng isang espada na humiwa sa katawan nitong si Rob Ero, dahilan para agad sumirit ang dugo nito mula sa pinsala ng air cutter ni Modi. Dahil sa pangyayaring iyon, itong si Hubert ay nanlaki ang mga mata sa takot, galit, at inis na nararamdaman nito. Pinadala kasi niya si Rob Ero para matuto lang at magkaroon ng karanasan dahil alam niya na hindi papatayin ng kalaban ang kanyang tauhan, kaya lang iba ang nangyari, mukhang ito pala ang plano ng kalaban na patayin ang mga tauhan ni Hubert. Dito ay napapikit na lang ito sa tuwa sa nangyari. Iyon ay dahil iyon talaga ang plano ng isang ito sa simula pa lamang. Agad na naglapitan ang mga kasamahan ni Rob Ero, ang pagderyugo raw mula sa sugat nito ay napakalala, at malalim rin daw ang tama, na ngayon ay hindi na gumagalaw si Rob Ero, pag hindi ito naagapan tiyak mamamatay ito. Dahil doon, napasigaw na lamang itong si Hubert, Delmoth, sira ulo kang hayop ka, plano mo bang patayin ang mga disipulo ko? Tanong nito na galit na galit. Sabi naman ni Delmoth, hoy huminahon ka lang, kung may magugulat rito ay ang aking mga disipulo na, katwiran nito para iparating sa mga tagapamagitan na hindi sadya ang nangyari. Dagdag pa ng isang ito, tiyak nagulat si Modi, hindi niya inaasahan na matatalo niya ang kanyang kalaban ng isang mahinang mahika lamang, sabi nito na napakayabang talaga. Dahil doon mas lalong nagalit ang isang ito, nag-alburuto sa galit, dahil talagang pinapahiya siya. Minamaliit sila ng mortal nitong kalaban at wala siyang magawa, dahil mas mahina talaga sila pagdating sa Magic Circle. Sabi pa ni Delmoth, huwag kang magalit, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na talagang may mga namamatay sa mga ganitong klase ng labanan, kung hindi man mamatay may mga malubhang tama ang mga natatalo o sumasabak sa laban. Matapos noon, ay wala na talagang nagawa si Hubert at nagpatuloy ang susunod na laban ngayon. Parehas nagpadala uli ng representative ang bawat Magic Tower. Kaya lang tulad ng una, talagang walang sinabi ang mga tauhan ni Hubert, dito ay walang kahirap-hirap na natalo na naman ang kanyang pangkat, at maluban na naman ang tama ng isang ito sa nakalaban niya. Dito ay magsisimula na ang ikatlong laban, at hindi pa rin nanalo ang pangkat ni Hubert, na ang isang ito ay takot na takot, lalo pa sa sinapit ng kanyang mga kasamahan, kaya hindi pa nagsisimula ang laban ay sumuko na ito, talo na raw siya. Dahil doon, nagtawanan tuloy ang mga tauhan ni Delmoth, bakit raw tinawag na The Best Magic Tower ang pangkat ni Hubert sa Hilaga kung ganito lamang daw kaina ang mga ito. Dagdag pa ng mga ito, nabalitaan raw nila na hindi na raw nakaalis pa sa dating antas ang lakas ng Magic Tower ni Hubert, patunay nga na hindi rin tumaas ang Magic Circle ni Hubert kahit may mga nakuha na itong runestone. Dagdag pa ng mga ito na puro raw basura at walang kwenta ang mga salamangkero sa pangkat ni Hubert, at sabay tawag ng mga ito. Dito ang dalawang elder na may red hat at blue hat ay nakakakutob na ng iba sa nangyayari, alam nila parehas na talagang malalakas ang mga disipulo na dala-dala ni Hubert ngayon, pero ang pakiramdam nila ay ang nagaganap na duelo ngayon ay para patayin ang mga disipulo ng kanilang pangkat. Wala ba raw silang magagawa ngayon? Tanong ng naka-yellow hat na elder, na si Hubert ay gulong-gulo na kung paano niya ibabalik ang karangalan nila sa sandaling ito. Galit na ito, parang bulkan na sasabog sa galit, kaya lang isa lang ang alam niyang pambato niya iyon ay si Vanessa. Kaso hindi niya pwedeng ilabas ito ngayon, dahil sa huling laban tiyak matatalo siya, at pangit ang pag-uwi nila kapag ganon. Dito ay nanlilisik na ang mga ito, may pang-apat pa na laban, kaya tumawag ito sa kanyang mga disipulo kung wala ba raw magkukusang loob na bumaba at lumaban,
iyon ay dahil ang pangatlong sumalang ay sumuko na kaagad. Dahil dito ang mga ito ay nanginig sa takot at kaba, sabi ng mga ito, nais mo ba kaming patayin sa pagharap namin sa mga iyon? Hindi po namin kayang lumaban. Sabi ng mga ito na talagang naduwag na sa takot na maaari nilang sapitin, iyon ay dahil malinaw sa kanila na ang mga kalaban ay walang takot na patayin sila. Dito ay nagsalita itong si Delmoth, at nagsabi na ang event raw na ito ay para makita ang mga achievements na nakamit ng mga disipulo ng mga Magic Tower nila. Kung gaano nakalalakas ang mga ito, pero kung wala nang gustong lumaban sa pangkat mo, bakit hindi na lang IQ Hubert ang bumaba para lumaban? Sabi nito na talagang sukdulan ang pangbabastos nito kay Hubert. At sabay nagtawanan ang mga tauhan ni Delmoth, na ang mga ito ay lalong na insulto sa sinabi ng kalaban, dahil nauubusan na sila ng paraan kung ano ang gagawin. Napapikit na lamang ang isang ito sa sitwasyon nila ngayon at sa kahihiyan, hindi niya naisip raw na ganito kalayo ang agwat ng kanilang Magic Tower kila Delmoth, isa raw siyang hangal na nag-akala na kahit papano ay didikit sila sa kalaban, katapusan na raw ng kanilang Flame Magic Tower. Mga duwag, isang boses ang salita mula sa pangkat ni Hubert, na ngayon ay agad na lumundag pa ibaba ng entablado para ito ang lumaban sa ika-4 na duelo laban sa pangkat ni Delmoth. Ayun na nga, ang tumalon ay walang iba kundi si Alfoy the Great, naririto na para magbida-bida ang isang ito at ipakita ang kanyang tinatagong lakas, kung meron nga. Dito ay nakakunot ang noo ng isang ito, siya na ang susugod sa laban dahil hindi niya gusto ang pangbabasto sa kanilang Magic Tower, kahit alam niya na walang tiwala sa kanya ang kanyang master na si Hubert, hindi niya hahayaan na babuyin ang kanyang minamahal na Flame Magic Tower. Dito ay nanlaki ang mga mata ng mga elder, kahit si Hubert ay nagulat sa kanyang nakita, iyon ay dahil matagal na stuck sa Third Magic Circle si Alfoy, dahilan nga kung bakit hindi na sinama ni Hubert si Alfoy sa listahan na lalahok sa labanang ito. Dito ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin ng isang ito, lumiit ang tinginan sa ibaba. Naging seryoso, hindi niya inaasahan na ang tagapagmana na ni Hubert ang bumaba para lumaban. At dahil ang tagapagmana ni Hubert ang lalaban ngayon, at dahil alam ni Delmoth na malakas si Alfoy dahil sa mga kumakalat na balita, kaya hindi niya pwedeng magpadala ng mahinang kalaban, kaya tinapatan niya ito. Ang isang ito ay ang unang disipulo ni Delmoth, o kilala na malapit at parang kanang kamay ni Delmoth, ang tagapagmana ng Crimson Magic Tower, ito ay si Brody. Ikinagagalak kung makilala ka, sabi nito, na talagang napakaangas rin ng mukha ng isang ito. Kung malalakasan ang mga unang lumaban mula sa hanay ni Delmoth, ang isang ito ay tiyak na talagang mas halimaw ang lakas nito. Dito ay agad na kinilabutan ang mga matatandang ito, iyon ay dahil kilala nila si Brody, alam nila kung bakit ito ang napili na tagapagmana ng Crimson Magic Tower, dahil hindi lamang ito nagtataglay ng Fourth Magic Circle, kundi talagang napakalakas nito. Alam rin yun ni Hubert, kaya natatarante ito ngayon, ayaw niyang mapahamak ang kanyang tagapagmana. Sandali lang Alfoy, sigaw nito, pero si Alfoy ay walang naririnig, iyon ay dahil buo ang loob nitong lumaban at ipanalo ang labang ito. Sumigaw pa si Hubert, Alfoy ang makakalaban mo ay isang Fourth Circle Mage, paano mo tatalunan ang isang iyan samantalang isa ka amang Third Circle? Sabi nito, na talagang walang tiwala kay Alfoy the Great. Sabi ni Alfoy, ano ngayon, hindi pa nga natin sinusubukan may resulta na kaagad kayo, nagawa ko mang tumalo ng isang goddess. Sabi nito na nililinis pa ang tenga nito dahil napakaingay ng mga taong minamaliit ang kakayanan niya, na ang mga tinginan ni Alfoy ay hindi makikitaan ng takot, ibang-iba sa nakasanayan nating Alfoy. Dito ay talagang kinakabahan ng sobra ang isang ito, gusto nang bumaba para kunin si Alfoy at ilayo sa labanan, siraulo talaga siya, balak ba niyang magpakamatay? Tanong nito na naguguluhan kay Alfoy, iyon ay dahil malinaw sa teorya ng mga salamangkero, na ang basehan ng lakas ng mga ito ay ang Magic Circle nila, kaya kung mas mababa ito sa kanyang kalaban, napaka-imposible ng manalo. Dito ay biglang sumabat si Vanessa, at nagsabi na wag raw mag-alala si Hubert para sa buhay ni Alfoy, na agad napalingon itong si Hubert kay Vanessa na nagtataka. Bakit raw ganun mag-isip si Vanessa at si Alfoy, mga bobo ba raw ang mga ito at hindi naiintindihan ang konsepto ng Magic Circle? Dagdag pa ni Vanessa, si Alfoy ay isang salamangkero na punong-puno ng reklamo, ayaw makinig sa utos, at talagang matigas ang ulo at mayabang, pero hindi po siya mahina, sabi ni Vanessa.
Kilala ni Vanessa si Alfoy, kahit lagi nating nakikita na mukhang patawa at duwag si Alfoy, ang isang ito ay hindi talaga basta-basta. Iyon ay dahil ang lahat ng mga pinapagawa ni Ghislaine sa kanya sa pag-aayos ng mga construction sa Fenris gamit ang mahika nito ay may mga dahilan lahat. Iyon ay parte ng pagsasanay ni Alfoy nang hindi niya nalalaman. Ang isang ito ay napapikit na lang, at nagsabi, ang tagapagmana ng Flame Magic Tower ay isa lamang third circle, hindi ka ba nahihiya ngayon? Tanong nito na talagang minamaliit rin si Alfoy nito. Pagdilat ng mata nito ay muli itong nagsalita, alam mo naman siguro na mamamatay ka na rito, di ba? Tanong nito na talagang ito ang plano nila, ang patayin si Alfoy at Vanessa. Kaya lang lahat ng nang mamaliit kay Alfoy ay walang kaalam-alam kung ano na talaga ang totoong lakas nito, hindi man nag. Bago ang Magic Circle level nito, pero ang kakayanang gumamit ng mahika ni Alfoy ay hindi na basta-basta. Sinanay ito ni Ghislaine sa paggamit ng mahika ng walang humpay hanggang mawalan ito ng malay sa kagagawa ng mga gusali sa Fenris gamit ang mahika niya. Kasabay noon ay palaipat-lipat na lugar para matapos kaagad ang mga gawain sa itinakdang oras ng ating bida. Kaya tiwala si Alfoy na hindi siya matatalo rito. Sabi niya, ako mamamatay rito. Tanong nito ng seryoso. Dito ay nagpaikot-ikot ng barya itong si Alfoy sa kanyang mga daliri, at sumagot ito. Alam mo ba na ilang beses na akong muntik mamatay sa buwisit na Ghislaine na iyon? Matapos ipaikot-ikot ang barya sa daliri nito ay pinitik niya ito paitaas, na agad nawala sa kamay nito ngayon. Ayun na nga, lumipad sa itaas ang barya na ito na madalas ginagamit ni Alfoy sa kanyang mga sugal na sinasalihan sa Fenris, dahil dito talaga ito magaling. Sabi pa nito, maraming beses na akong muntik mamatay, pero hindi ngayon, gigil at galit na sabi nito, nasabay pinitik ang isa pang barya na nakatago sa kanyang kamay, sa lakas ng pitik nito nagmistula itong paputok ng isang baril. Ayun na nga, walang hiya ka talaga Alfoy, isa ka talagang dakila, sapol ang makong na ito sa ginawang paunang pag-atake ni Alfoy, agad namuti ang mata nito sa impact ng barya sa pagitan ng kanyang ilong at noo, dahilan para sumirit ang dugo mula rito. Dahil doon, nagsak ang kalaban sa isang pitikan lamang ni Alfoy gamit ang kanyang barya. Ibang klase talaga si Alfoy the Great, pangmalakasan talaga ang galawan, ni hindi pa umalis sa kinatatayuan nitong si Alfoy. Dahil sa pangyayaring iyon, si Hubert ay napanganga lamang sa gulat sa kanyang nasaksihan, hindi maunawaan ang nangyari. Bakit raw ganon? Kahit si Delmoth ay kinilabutan ngayon, paanong napabagsak ng isang third circle ang kanyang tagapagmana na isang fourth circle mage? Dito ay dahan daw ang tumayo ang isang ito, balot na balot ng kanyang mana ang kanyang katawan, at awak-hawak ang ilong nito na mukhang nabali pa ata. Nadugong-dugo ngayon, isa kang duwag, umaatake ka ng hindi handa ang kalaban mo, sabi nito na asar talo sa ginawa ni Alfoy. Dahil doon, galit na ito, wala raw sapat na karangalan bilang isang salamangkero si Alfoy, kaya itinaas nito ang kanyang wand para magpakawala ng pag-atake na papatay kay Alfoy. Kaya lang hindi talaga nakikita ni Alfoy na mamamatay siya sa laban na ito, alam niya na madali lang niya matatalo ang kalaban, sabi ni Haste, na walang casting count ang pagbitaw nito ng mahika, dahil sa pagbanggit niya ng mahika na gagamitin niya instant na gagana na agad, walang delay na segundo bago ito magamit, dahilan kung bakit parang bibilas ang galawan nito ngayon. Ayun na nga, ang pamatay na pag-atake ni Brody ay tumama sa kinaroroonan ni Alfoy. Butas-butas ang kapan ni Alfoy, kung hindi nakaalis si Alfoy the Great tiyak na katapusan na nga talaga niya. Ibang klase, nakikita na natin ngayon ang epekto ng pamatay na construction work na binigay ni Ghislaine rito kay Alfoy, dahil nga paspasan ang gawain, natuto ng isang mabilisang galawan na magpalaipat-lipat ng pwesto si Alfoy, nagamit-gamit niya ngayon, napakabilis, hindi siya matamaan ng kalaban ngayon, at mabilis itong nakakalapit papunta sa kanyang target ngayon. Dito ay natatarante itong si Brody, buwisit, anong klaseng salamangkero ito, bakit napakabilis niyang gumalaw? Pagtataka ni Brody, iyon ay dahil karaniwan sa salamangkero ay nakatayo lang sa likuran at magpapakawala lang nagmahika, pero si Alfoy ay hindi ganun. Dahil sa epekto ng trabaho nito kay Ghislaine, natuto itong gumamit ng mga pamamaraan kung paano niya pagagandahin ang kanyang mga salamangka, kaya hindi na pangkaraniwang salamangkero si Alfoy, para na itong isang magic warrior ngayon. Nang unting makalapit si Alfoy, agad nitong binanggit ang isa pang mahika na gagamitin niya, Psychikinesis.
ibang klase talaga si Ghislaine, nagawa niyang multi-spellcaster si Alfoy ng ganun-ganun lang, sabay-sabay ngayon na nagkakast ng spell itong si Alfoy the Great. Hindi lamang iyon, sa bilis ng galawan ni Alfoy gamit ang haste, at ang psychokinesis nito, nag-table flip pa itong si Alfoy para lang baguhin at kontrolin ang sahig at ipangharang sa panginin ng kanyang kalaban ngayon. Ang pag-atake ni Brody ay hindi tumama kay Alfoy, tumama ito sa table flip na ginawa ni Alfoy, dahilan kung bakit hindi na makita ngayon kung saan naruroon si Alfoy dahil nahaharangan na ito ngayong ng mga tipak-tipa na mga bagay sa kanyang harapan. Dito ay natutulala na lamang ang isang ito, putik na iyan, napakadaya, saan mo natutunan ang mga paraan na iyan? Sabi nito, na hindi maintindihan kung salamangkero ba raw ang kalaban niya o hindi. Ayun na nga, dahil si Alfoy ay tumira sa lugar kung saan pinamumunuan ng isang hindi pangkaraniwang pinuno na si Ghislaine, maraming natutunan si Alfoy sa sarili nitong pamamaraan para mabuhay sa pamumuno ng ating bida, kaya ngayon ay sobrang talino nito ngayon pagdating sa mga ganitong klase ng laban, lalo na kung binastos at binaboy ang kanyang pinakamamahal na Magic Tower, dito ay parang naging si kamatayan itong si Alfoy na lumabas na lang bigla sa tagiliran nitong si Brody. Hindi lamang iyon ang mga pinakakawalan na mahika ni Alfoy, Fire Punch, sabi nito na agad nag-activate ang mahika nito, na talagang walang cooldown o delay ang casting ng spell nito, napakadayo ni Alfoy naka-cheat mode ang isang ito. Ayun na nga, sahod ng mukha ng kalaban ang solidong Fire Punch ni Alfoy the Great, hindi niya namalaya na may napakatigas at napakainit na bagay ang biglang sumalpok ng todo sa kanyang mukha. Hindi lamang iyon, putik talagang gigil at galit itong si Alfoy ngayon, matapos suntukin sa mukha ay nag-uppercut pa itong si Alfoy para paliparin pa itaas ang kalaban. Dito ay gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nakita, hindi makapaniwala na dinudurog ni Alfoy ang pinakamalakas na salamangkero sa kanilang hanay. Itong si Vanessa naman ay tuwang-tuwa rin sa gigil sa kanyang nakikita, napataas pa ang kamao nito sa gigil ngayon. Itong si Hubert naman ay natulala na rin lang talaga, ang tanging nasabi lang nito, imposible ito, iyon ay dahil taliwas sa libro o nakasanayan nila ang kanilang nakikita, lalo na ang ginagawa ngayon ni Alfoy, hindi pangkaraniwan sa isang salamangkero ang ginawa ni Alfoy the Great, at paano rin daw natatalo ng isang mababang magic circle ang mas mataas sa kanya. Dito ay kitang-kita ni Delmoth ang lahat ng galawan, teknik at pamamaraan na ginawa ni Alfoy. Ang paggamit ng mabilisan ng mana, ay hindi raw pangkaraniwan, dahil parang hindi nagkinakailangan pa ni Alfoy mag-chant o magsabi ng pangalan ng mahika para paganahin ang mahika, dahil bawat galaw ni Alfoy ay bigla-bigla na lang lumalabas ang mahika na walang segundo na pagitan sa pagcast nito, kaya nagtataka ito ngayon paanong ang ganun uri ng salamangkero na tulad ni Alfoy ay nasa third circle lang. Nang bumagsak si Brody sa sahig, itong si Alfoy ay sinakyan ng kanyang kalaban, at pinaulanan ng Fire Punch ito, dito niya binuhos ang kanyang galit para ipagtanggol ang kanyang Magic Tower at mga kasamahan, at lahat ng pang-aalipusta sa kanilang grupo. Ayun na nga, bumalik na sa normal itong si Alfoy, ang pagiging kengkoy nito ay nakikita na uli natin, habang walang humpay niyang sinusuntok ang kalaban, sabi nito, ano? Ano ngang sabi mo kanina? Sinong mamamatay? Pakiulit nga, sabi nito na talagang pinanggigilan ng husto ang mukha ng kalaban. Dito ay hindi na makilala ang mukha ni Brody, mahina itong nagsasalita na. Wala raw patawad si Alfoy, kanina pa raw tapos ang laban, lalo pat hindi na siya makalaban ngayon, pero hindi siya tinitigilan ni Alfoy na kawawin. Magsasalita pa sana itong si Brody, kaya lang, tumawag ng fireball si Alfoy, na agad lumabas sa kamay nito, at pinakain rito kay Brody, na dito niya ito pasasabugin. Ayun na nga, sumabgo sa loob ng bibig ni Brody ang mini fireball ni Alfoy, na sumangga sa mga butas sa muka o ulo nitong si Brody, sabog rin ang eardrum nito. Dito ay tumigil na si Alfoy, at nagsabi, makikipagtalo ka pa ba sa gitna ng digmaan kung sino ang tapat o duwag sa laban? Talagang kuhang-kuha na ni Alfoy ang ugali ng ating bida, hanggat gumagalaw ang kalaban hindi tapos ang laban, dito ay lagas-lagas ang ngipin ni Brody, maga ang mukha, at hindi na ito makilala pa. Pawisan si Alfoy ngayon, sabi nito, tandaan mo ito sa larangan ng labanan, ang mahalaga lang ay kung sino ang mananalo. Bobong salamangkero, sabi ni Alfoy the Great na hawak-hawak pa niya ang gigil niyang kamao. Walang hiya, hindi pala talaga basta-basta itong si Alfoy,
nakakatakot galitin, mukhang kayang umubos ng isang hukbo ito sa oras na tumaas pa ang magic circle nito, tandaan ang pangalan, siya si Alfoy the Great. Abangan!